Yung pagtungo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos ngayong darating na July 20 to 23, ay marami rin umaasa na mapag-usapan ng dalawang heads of state ni Pangulong Marcos Jr. at ni US President Donald Trump. Itong ini-impose ni President Trump na taripa sa iba't ibang mga bansa. Marging dito sa mga bansa sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Remember, nakapanayam natin earlier this week ang ating Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu regarding dito sa huling figure na ibinigay ng Estados Unidos na 20% na taripa sa Pilipinas na magiging may impose starting August 1. Umaasa tayo katulad ni Dr. Michael Batu na ito ay kung mapag-uusapan sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos ay maibaba o kundi man tuluyang mawala na. Ngayon pupunta ang Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos. Sana mapag-usapan ito. Pero tingnan muna natin ang punto de vista dito ng ating Babalik natin ang ating Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Dr. Michael Batu, good morning po ulit. Si Ray Sampanguto sa programang Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybayan. I hope sana ligtas po yung ating mga kababayan kasi mukhang may bagyo po yata sa ilang bahagi ng ating bansa. Sana po nasa mabuti silang kalagayan. That's true, Dr. Michael Batu. Meron tayong bagyo. Pangalan ng bagyo dito, locally named Krising. At kasalukuyan itong nandiyan sa may Northern Luzon. May mga nakataas na signal number sa Batanes at maging dito sa Cagayan Province at sa iba pang lugar sa Pilipinas. Well, Dr. Batu, siguro matanong ko lamang po, ang Pangulong Marcos Jr. ay nakatakdang magtungo sa Estados Unidos with his official visit. Kakausapin niya, mag-uusap sila ni US President Donald Trump. At of course, marami silang pag-uusapan, bilateral agreements, siguro defense cooperation. Pero maraming umaasa na sana mapag-usapan din itong tungkol sa taripa. Bilang isang economist at napag-usapan na natin ito, no, Dr. Batu, at sa yung huling natin pag-uusap, you mentioned na baka yung forecast mo lang na sana magkatotoo, ibaba sa 10% yung taripa sa August. So what do you expect dito sa magiging pag-uusap ni Pangulong Marcos Jr. at ni US President Donald Trump? Mare-raise kaya yung issue ng taripa? Oh, definitely, Ray. I'm quite confident na ma-raise itong issue na ito sa kanilang pag-uusap. Isa ito sa mga actually importanteng dahilan ng pagbisita rin ng ating Pangulo is to affirm yung negotiation. Kasi mas mahalaga kung si Pangulong Marcos Jr. mismo pumunta rin doon. Pero alam naman natin, Ray, na una na yung mga economic team at yung mga negotiators, nauna na sila. So I'm confident na mapag-uusapan niya. Now, I'm also optimistic, Ray, na maibababa yung taripa. In terms of the final number, hindi pa natin alam kung ito'y magiging 10% or 0, pero I'm optimistic na maibababa ito for the following reasons, Ray. Yung mga ibang bansa na kapitbahay natin, kagaya ng Vietnam at Indonesia, naibaba nila yung taripa, na they were able to get a deal na naibaba. Ikalawa is the fact na pumunta sila doon in person, si Pangulong Marcos Jr. at yung kanyang team na nauna na doon. It signals that we are actually serious doon sa pag-negotiate. Ito nga mga ibang bansa, Ray, yung kanilang mga leader hindi naman pumunta doon, kagaya ni Prabowo. Kausap niya si Donald Trump sa telepono pero hindi naman siya nagpunta doon, and yet they were able to get a better deal. So I'm optimistic na sa kaso ng Pilipinas, and also given yung malalim na relasyon ng dalawang bansang ito, I'm optimistic rin na maibababa itong taripa na ito from 20 to some number below that. In terms of the final number, yes, we don't know yet, but I'm optimistic that it will be lower than 20. So sana nga kasi yung unang na-peg na taripa is 17%. Tumaas ng 20%. Kung kung may magandang produkto yung pag-uusap, kung di man maibalik uli sa 17%, maibaba sa 15%, o tulad nung nabagit mo, optimistic ka na 10%. Okay? Pero matanong ko lang, Dr. Batu, ano bang mga sektor ng ekonomiya ng Pilipinas kung sakali na maipeg talaga sa 20%? Ano ba ang mga sektor ng ekonomiya sa Pilipinas na nakikita mong maapektuhan nitong taripang ito? Alam naman natin, Ray, na pinakamalaking sektor na nag-export tayo papuntang US is yung ating electronics
Pero exempt na ito sa taripa kasi nga hindi bahagi ng sectoral tariffs yung anunsyo ni Donald Trump. So kumbaga parang sheltered na yung ating electronics sector. So ang matatamaan dito, Ray, talaga ng malaki yung halimbawa yung food manufacturing, no? Yung mga mga pinaprocess sa ating bansa at ini-export natin papuntang Estados Unidos, no? Meron din, Ray, no, yung mga intermediate goods na ginagamit din ng mga manufacturers naman sa Estados Unidos na gawa sa atin. Madadamay din yan, no? So yan yung mga sektor na matatamaan. Pero ang pinaka talagang significant dito, Ray, yung sa pagkain at sa agrikultura rin. Kasi yung coconut oil, Ray, ang pinakamalaking market niyan is USA, yung coconut oil natin. So yung coconut industry, matatamaan din yan ng taripa. So yan yung mga nakikita kong sektor. Yung electronics, na yan, sheltered na yan. Yung coconut industry natin, tayo ang ikalawang pinakamalaking coconut producer sa buong bansa, second only to Indonesia, no, Dr. Batu? Yes, that is correct. Yan, okay. So, malaking bagay pala. Pero kung merong mga disadvantages, may nakikita ba kayo advantages dito, Dr. Batu? Definitely, kasi Ray, may mga leverage tayo eh. So, natin tandaan ang konteksto, bakit pa si Donald Trump nag-impose ang taripa? Kasi Ray, ang sinasabi ng US is that mas malaki yung kanilang ini-import mula sa Pilipinas kaysa sa kanilang ini-export papunta sa atin. Kaya merong trade imbalance eh. So may trade deficit ang US sa atin. Tayo naman, we enjoy a trade surplus with them. So ang posible nating gawing leverage dito, Ray, is why not i-increase natin yung ating trade with the United States, di ba? So how do you fix a trade imbalance? Well, we can fix a trade imbalance by doing more trade and not less trade. Di ba? So isa yan sa pwede nating gawing leverage. I mean, bagamat maliit ng ating ekonomiya compared sa Estados Unidos, may market pa rin naman sa Pilipinas, no, for products na galing sa Estados Unidos. So definitely that is something na pwedeng i-leverage pagdating sa negotiations. At syempre nandyan din, Ray, yung given yung ating relasyon, no, ng US at ng Pilipinas with respect sa defense. So I think posibleng maging leverage yan in terms of yung geopolitical situation, with the US and China and Taiwan. I think pwedeng gawing leverage yan ng ating gobyerno to get a favorable deal. So syempre yung pagbili ng mga armas, posibleng kasama rin yan. Kasi nga, isa rin yan sa mga isinusulong ng US for countries to acquire weapons and acquire armaments for defense purposes. Alright. With that, Dr. Batu, napakalaking halaga po dito mga impormasyon na nabigay nyo sa amin. Lalo-lalo na pagdating dito sa itong inaasahan nating magiging magandang epekto dulot ng official visit ni Pangulo sa Estados Unidos, kausapin si US President Donald Trump sa taripan, sapagkat talagang pinag-uusapan po ngayon dito yan sa Pilipinas, lalo na yung ating mga kababayan. Yung epekto nito sa ekonomiya, sa presyo ng mga bilihin dito sa bansa, medyo binabantayan dahil dito sa 20% taripa na ito. And we're very optimistic, just like you, na maibababa ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang economic team. Maraming salamat po, Dr. Batu. Maraming salamat. Well, thanks for having me, Ray. Mabuhay po ang Pilipinas. Ating pong Filipino-Canadian economist, Dr. Michael Batu.